Eto mga minamahal, nagsalita si Senator Bato de la Rosa. Oo, nagpapapansin. Siyempre gusto niya atang pansinin siya ng mga BBM vlogger, 'di ba? Ng mga pro-admin vlogger. So ngayon, ano yung ekla ni Bato? Ano yung ekla bush ni Bato de la Rosa? Kung matatandaan ninyo, hinaina na ng Sabina, if I am not mistaken, yung mga vloggers na hindi dumalo doon sa Tricom, pero ang lakas bumanat sa social media. Dapat ginagaya nila yung ginagawa ni Torre, no? Na talagang sinisilbihan ng warrant of arrest. Yun dapat. Huwag nyo isabbi na warrant of arrest, search warrant agad. Gayahin nyo si General Torre, matindi, matikas. Walang pinapalagpas. Diba, biruin nyo, nag-fake news ng na-hospital siya. O, partida, yun pa lang yun, ha? O, tingnan nyo kung anong ginawa ni Torre. O, hinainan niya ng warrant of arrest. Dapat yun yung ginagawa mo, Benny Abante. Diba? Hainan nyo ng warrant of arrest. Huwag nyo isabi na, warrant of arrest agad ninyo. Alright, so ngayon, itong si Bato de la Rosa, nagsalita. Okay, basahin natin to, ha? Sabi niya, kung interesado talaga sila na bibigyan ng solusyon, yung sinasabi nilang fake news, ay dapat imbitahin nila lahat-lahat, pati na yung mga vloggers ng favoring the administration. So, yung mga pro-admin vloggers, ipatawag daw. Oh, sila Takero, Mike Cervera, Sangkay Janjan, Coach Jarrett, dapat daw ipatawag. Sabi ni Bato de la Rosa. And then, investigation in aid of legislation to address the proliferation of fake news, then gagawin nilang patas. Pero kung maka-zero in lang sila sa mga Duterte vlogger, mga DDS, then halatang that would be an investigation in aid of prosecution of the DDS vlogger. Alam mo, Senator Bato de la Rosa, first of all, first and foremost, paano kami ipapatawag sa Tricom na yan? Hindi naman kami gumagawa ng fake news. Paano mo kami papatawag? Hindi naman kami gumagawa ng fake news. Aber, tingnan nyo yung ginawa ko kay Marcoleta. Fake news ba yun? Hindi. Kinull out ko. Di ba? Ang fake news, yung nagpapakalat ng maling balita. Tayo nga, mga minamahal, dinidebunk natin eh. Di ba? Yung patungkol sa issue nila sa bicameral na pumirma daw yung presidente, which is hindi naman. Di ba? Dinibunk natin yan. Na yung issue mga minamahal na bangag addict daw. Dinibunk din natin yan. Ang dami nating mga dinibunk na issue. Di ba? Tayo, sila sargo ng sargo, tayo depensa nga lang ng depensa eh. Actually, mga minamahal, yung ginagawa namin, we are fighting for this information and also, naglalahad din kami ng aming komento, expression, freedom of speech namin patungkol sa politika and wala namang masama doon. Di ba kung sinabihan ka namin, Bato de la Rosa, na medyo talaga nga namang sinusuka ka, makikita naman yan sa mga survey. Masakit talaga pag nire-real talk. Ang kaso, yung mga DDS, magaling talaga magpakalat ng fake news. For example, mga minamahal, si House Speaker Martin Romualdez daw po, if you remember, di ba, after ng 204 na pumirma dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, may picture noon na kumalat. Ano yung picture na kumalat noon? Na meron daw pong pera. Oo, merong pera na binigay si House Speaker Martin Romualdez sa mga kongresista. Yung ang isa, 50 million daw, if I am not mistaken. Diba? Grabe yung mga perang inedit nila at itinabi. Dito nga po sa, sa opisina, katabi ni House Speaker Martin Romualdez. So, yun, fake news yun, diba? Fake news nga din yun, mga minamahal. Yung gagawa sila ng gagawa sila ng edited na na video na may pera daw nakaharap itong si House Speaker Martin Romualdez, pati yung pinapakalat nilang balita na bawat kongresista daw ay tumanggap ng 15 to 50 million para pumirma. Diba fake news yun? Nagigets ninyo, mga minamahal? Kaya nga yung punto natin dito, kaya sila napapatawag kasi gumagawa sila ng fake news. Paano naman kami? Hindi naman kami gumagawa ng fake news. So bakit kami ipapatawag? Agree ba kayo? Wala kaming kasalanan, ipapatawag kami doon? So, kaya nga 'di ba,
ang dinidinig doon is yung fake news. Paano nga kami papatawag kung hindi nga kami fake news? Sige nga, Aber. Diba, hindi ka naman nag-fake news, ipapatawag ka? Okay lang sana kung tatanungin ka lang doon. 'Di ba? Kaso mamaya baka madamay ka pa dito sa mga DDS na to. Sasabihin nila hindi, nanggaling yan kay ganyan. Dati pa naman natin kaibigan yung ibang mga DDS diyan. 'Di ba? Nagigets ninyo? Oh. So, Senator Bato de la Rosa, malaking ano yan. Malaking kabobahan yan. Sobrang laking kabobahan yan na tawag dito, sasabihin mo, ipapatawag kami. Hindi naman namin deserve na ipatawag dyan. Hindi naman kami gumagawa ng fake news. Meron lang mga instances na yung ibang mga pinatawag dyan ay kailangan kasi merong tatanungin. 'Di ba? Pero kasi, yung mga DDS vlogger na yan, takot nga dumalo Kaya takot dumalo. Pumunta doon sa Supreme Court. Ano yung nangyari? Pinagtawanan lang ata sila, mga minamahal. Nag-file sila na nilabag daw yung kanilang rights. Diyos ko. Paano malalabag yung rights ninyo? Dinadaan nga kayo sa due process Di ba kamo, itong si Bato de la Rosa, yung mga vloggers niya natamaan. Baka pwedeng ganon, di ba? Mga minamahal, yung vloggers mismo ni Senator Bato de la Rosa ay natamaan. Oo, alam niya yung natamaan. Mukhang siguro may vlogger siya doon na naipatawag, kaya galit na galit. Itong si Senator Bato de la Rosa, parang gusto niya atang gumante, di ba? Sa mga BBM vloggers. Kaso, ang pinadalo nila si Marcoleta. Ang nangyari, si Marcoleta pa ngayon. Kaka-epal niya, naging issue tuloy siya. Sinabihan niya si Enzo Recto mapaglin lang. Di ba? Tapos biglang tingnan niyo ang bilis ng karma. Ang bilis ng karma dito kay Rodante Marcoleta. Kakasabi niya na mapanlin lang daw. Mali daw yung ginawa ni Enzo Recto na nag-content about sa mapaglin lang. Tapos tingnan ninyo, ang bilis ng karma, yung issue sa West Philippine Sea, pumutok agad yung balita tungkol sa kanya. Diba? Yun yung mapanlin lang. Ang bilis nga ng karma, no? Nang dahil kay Enzo Recto, talaga nga namang, diba? Na sa pool. Diyan si Rodante Marcoleta, tapos gusto niyang pa-cite and contempt. Yun yung ginawa ni Marcoleta, yun talaga yung prosecution. Diba? Gusto niyang ipa-cite and contempt si Atty. Enzo. Hindi naman siya miyembro ng tri-committee na yun. Diba? Wala stick to mga minama. Anyway, kayo, ano yung masasabi ninyo? So, pahingi lang po ako ng comments mga minamahal. And also, likes and share. And don't forget also na i-click nyo, i-hit nyo yung notification bell para maging updated kayo sa mga video na ipapalabas natin. Yun lamang po, ingat mga kababayan.